Lakasan na ang volume ng inyong mga radyo at manatiling sumabaybay sa ating programang Gender Serye, ang nangungunang programang tumatalakay sa mga isyong pangkasarian, nagsusulong ng pagkakapantay-pantay at karapatan ng lahat, babae, lalaki o LGBT man. Mula alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa DWFA 107.3 FM. Gender Serye 107.3 Radyo CLS 107.3 Radyo CLSU. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong weekend, mga karadyo? Ngayon ay araw na naman ng Lunes, talagang kay bilis ng araw at ilang tulog na nga lang, Pasko na. Kayo po ngayon ay nakikinig ng ating programang Gender Serye. At ito po ang inyong lingkod, DJ Nix, na laging nagpapaalalang kapayapaan ng lipunan ay makakamtan basta't may pantay-pantay na karapatan ng bawat kasarian. Kalahating oras na naman po tayo magsasama-sama sa isang makabuluhang programa. Sa episode ng ating Gender Serye ngayong Lunes ay makakasama natin mamaya ang Pangulo ng CLSU Paro-Parong Bukid upang talakayin ang mga usapin at hamon sa gender equality ng mga kapatid natin sa LGBTQ+ community. Abangan yan mamaya. Mga karadyo, manatili pa rin kayong tumutok sa ating istasyon sapagkat magbabalik kami makaraan ng ilang sandali. Dito lang sa programang Gender Serye ng DWFA 107.3 FM. Ako ay isang babae. May papel na ginagampanan sa lipunan. Ngunit hindi dapat nito diktahan kung sino at ano ako. Ako at ang lalaki ay may magkaibang kasarian. Ngunit kaya ko ring tumbasan ang kanyang kakayahan. Hindi lamang sa bahay iikot ang aking mundo. Hindi lamang sa gawaing bahay at pag-aalaga ng bata ang kaya kong gawin. Kaya ko ring magsibak ng kahoy, mag-igib ng tubig at magkumpuni ng sirang mga kagamitan. Kaya ko ring magtrabaho kahit propesyon pa bilang pulis, sundalo, bumbero o maging atleta. Kaya ko ring mamuno sa isang samahan o maging leader man ng isang bansa. Kailangan nang tanggalin ang konsepto na ang babae ay ipinanganak na mahina at walang silbi. Babae ako at kaya ko. Ako ay isang lalaki. May papel na ginagampanan sa lipunan. Ngunit hindi rin dapat nito diktahan kung sino at ano ako. Ako at ang babae ay may magkaibang kasarian. Ngunit parehong mahalaga ang aming emosyon at nararamdaman. Hindi lamang sa gawaing nagpapakita ng lakas at tapang ang kaya kong gawin. Kaya ko rin gumawa ng gawaing bahay gaya ng paglalaba, pagluluto, paglilinis o kahit pag-aalaga ng bata. Sa katunayan, hanggang sa kasalukuyan, nakakulong pa rin kami sa inaasahan ng lipunan na siyang dapat magtrabaho para sa pamilya, na bawal ang maging mahinhin at magpahayag ng aming damdamin. Kailangan nang tanggalin ang konsepto na ang lalaki ay ipinanganak na matapang at hindi umiiyak kailanman. Lalaki ako at may emosyon din ako. Ako ay bahagi ng lesbian, gay, bisexual and transgender community. May papel na ginagampanan sa lipunan, kaya't mahalaga rin ang aming boses upang mapakinggan. Hindi lamang sa mga babae at lalaki dapat magkaroon ng magandang pagtrato, kundi pati na rin sa aming LGBT. Kasama rin kami sa komunidad na ito. Kami ay nabubuhay sa mundong ito. Iba man ang sinasabi ng aming puso sa aming kasarian, ngunit kaya rin naman namin gawin ang tungkulin ng isang tunay na lalaki at babae. Kailangan na rin tanggalin ang konsepto na ang mga LGBT ay salot ng lipunan, sapagkat tao rin kami. Babae man, Lalaki, o bahagi ng LGBTQ, iisa lang ang aming hangad. ang pantay na pagtingin at karapatan. para sa lahat. Igalang ang karapatan ng bawat isa
para sa pagkakapantay-pantay. 107.3 Radyo CLS 107.3 Radyo CLSU. Ang oras po natin ay 36 na minuto makalipas ang ika-8 ng umaga. At kayo po ay kasalukuyang pa ring nakikinig sa ating programang Gender Serye dito lang sa DWFA 107.3 FM Radyo CLSU. Sa usapang gender equality ng bansa, tila nagiging mailap ang pagkakapantay-pantay sa karapatan ng mga miyembro ng LGBTQ+ community. Sa katunayan, ayon sa ulat ng Human Rights Watch, dumadanas ang mga estudyante sa maraming lugar sa Pilipinas ng bullying at diskriminasyon sa loob at labas ng paaralan dahil umano sa kanilang oryentasyon sexual at identidad na kasarian na nagre-resulta ng gender inequality. Kaya't sa puntong ito mga karadyo ay makakasama natin si Richard Fajardo o mas kilala bilang Trish Fajardo, isang gender activist at kasalukuyang pangulo ng CLSU Paru-Parong Bukid upang talakayin ang mga usapin at hamon sa gender equality ng mga kapatid natin sa LGBTQ+ community sa loob at labas ng Central Luzon State University. Magandang umaga, Miss Trish. Ayan, magandang araw. Salamat sa pag-invite. Miss Trish, ano po ba itong LGBTQ+ community at sino-sino ang bumubuo rito? Maaari mo bang ipaliwanag sa ating mga tagapakinig ang mga impormasyon hinggil dito? Ang LGBT community, also known as the lesbian, gay, bisexual, transgender, plus community, ay isang organization or a group that composes of subcultures united by a common culture, which is the fluidity of gender and the diversification of expression, sexual orientations, etc. Sila yung mga taong makukulay ang personalidad sa ating lipunan. Miss Trish, ayos lang po ba kung itanong ko po sa inyo kung kailan mo po nasabi sa iyong sarili na ito ako, alam kong hindi ako straight, at kailan mo po ito natanggap? Paano mo rin po ipinaalam ito sa iyong mga magulang? Of course, okay lang. Nung bata pa ako, alam ko naman na sa sarili ko na I was not inclined into liking and being attracted to the opposite sex. Hindi naman siya mahirap, hindi rin naman madali, kasi nagkaroon ako ng maagang pagtanggap sa sarili ko. Hindi ko alam kung kailan ko exactly natanggap, but I came out as a transgender nung junior high school because that was the time when I started taking HRT. Sa mga parents ko, pangarap nila sa akin na maging part of PMA, maging military someday, lalo na yung father ko. But nung nag-start akong jumoy ng pageant, I was 15 years old, medyo tinanggap na rin nila. Hindi naman actually yun nag-came out sa kanila, but they accepted me as I am. Bilang isang miyembro ng LGBTQ+ community, ano ang mga naging karanasan mo simula nung ikaw ay bata pa lamang? Nakaranas ka ba ng mga diskriminasyon? Ayan, so nung bata ako, naranasan ko yan. May mga relatives, mga kapitbahay nagsasabi, bakling, bakla ka yata bakla, ganyan. But the discrimination, or sabihin natin bullying, mga ganun, naranasan ko yan nung right after ko HRT kasi nagsimula na ako mag-dress ng pang babae, nagsimula na ako HRT. Mahirap kasi andyan yung sasabihin nila, magpakalalaki ka na lang, sayang, matalino ka pa naman, sayang, ganito, ganyan. Diba? Pero okay lang kasi napagdaanan naman, you just need to accept yourself and be happy with who you are, and then the discrimination will stop. Hindi naman natin mapiplease ang everybody. Meron pa rin talagang may ayaw sa atin, hindi naman natin sila inaano. Yun. Kaugnay niyan, Miss Trish, sa loob ba ng CLSU ay nakaranas ka rin ng diskriminasyon at gender inequality dahil sa iyong kasarian o oryantasyong sexual? So, ang CLSU, masasabi kong medyo gender-friendly. Medyo lang kasi hindi naman lahat. Hindi naman natin mapapaniwala lahat ng mga tao sa
mga bagay na pinaniniwalaan natin at hindi naman lahat mapiplease natin. Meron pa rin hindi. There is this one time in Old Market that I passed sa mga guys na nandoon sa may store. Tapos, sabi nung isa, narinig ko lang, sabi nung isa, is, kala ko babae. Tapos, nung pagbalik ko, dumaan ulit ako, nakatingin talaga siya sa dibdib ko. Yung para bang mini-make sure niya na, babae ba to? Ganyan. Medyo nakaka-offend. So, paano kung tunay akong babae, di ba? Anong gagawin, di ba? So, ibig sabihin, kahit sa tunay na babae, ganun siya, titingnan niya yung suso para lang di ba? Share ko lang. But it's okay. Hindi man lahat mapiplease natin at hindi lahat ng tao ay mapapaniwala natin sa ating mga prinsipyo. Yun lang. So paano po hinarap yung mga hamon na yun at diskriminasyon sa iyong buhay? Regarding sa mga hamon sa buhay at mga diskriminasyon, maging happy ka lang sa sarili mo. I know hindi madali yun, but if you are happy with yourself, if you know yourself, if you accept what you really are, and you know what will make you happy, lahat ng tao sa paligid mo mararamdaman naman yun The way you express yourself, alam nila na komportable ka sa sarili mo, it will lessen the discrimination that you are facing. And kung ikaw deadma ka sa kanila, wala kang pakialam sa kanila. As long as wala ka namang tinatapakang tao sa mga pinagagagawa mo sa buhay, it's okay. And remember, hindi mo lahat mapiplease at hindi lahat magiging masaya sa iyo. Yun lang. Maraming salamat po, Miss Trish, sa pagbabahagi ng inyong mga karanasan sa ating mga tagapakinig. Mga karadyo, manatili pa rin kayong tumutok sa ating istasyon sa mas malalim pang talakayan sa part 2 ng ating interview. Dito lang sa programang Gender Serye ng DWFA 107.3 FM Radyo CLSU. 107.3 Radyo CLSU. 107.3 Radyo CLSU. Sir, ako lang pong gawin yung leader. Caring-carry ko yan. Go, go, go! Promise po, I will do my best. Ang lakas sa loob mo. Para naman kaya niya. Lampa-lampa nga. Bakla! Pading! Sir, ako rin po gusto kong maging leader. Confident naman po akong kaya ko. Ito pa isa. Nag-volunteer pa. Ano bang kaya mo? Panigurado, iiyak ka lang Iyakin! Ang paaralan ay isa sa mga nungungunang lugar na tampulan ng diskriminasyong pagkasarian. Buksan ang ating isipan, babae, lalaki o bahagi man ng LGBT, mahalaga ang karapatan sa pagkakapantay-pantay. Sama-sama nating isulong ang gender equality. Isang mahalagang paalala mula sa Commission on Human Rights at sa programang ito. Ang oras po natin ngayon ay 16 na minuto bago mag-alas 9 ng umaga. At kayo po ngayon ay kasalukuyan pa rin nakikinig ng ating programang Gender Serye dito lang sa DWFA 107.3 FM Radyo CLSU. Sa kasalukuyan, kayo po ang Pangulo ng CLSU Paro-Parong Bukid. Marami po sa ating mga ka-CLSU-1s ang hindi pa aware na mayroon pala na ganitong organisasyon sa CLSU. Maaari niyo po bang ipakilala sa ating mga tagapakinig ang inyong organisasyon? Ayan. So, yes, ako nga ang current president ng CLSU Paro-Parong Bukid. Isa itong organization na kung saan binubuo ng mga members of the LGBTQIA++ community and mga allies and mga advocates na gustong maging bahagi ng aming community kahit hindi naman sila LGBT. Ayan. Kaugnay po niyan, Ms. Trish, ano po bang misyon ng CLSU Paro-Parong Bukid? Kailan at bakit ito naitatag? Okay, so ang CLSU Paro-Parong Bukid, gaya nga ng sabi ko kanina, ay ang organization na binubuo ng mga LGBT community people at mga allies, mga advocates na gusto maging bahagi ng organization kahit sila ay straight people. Ang misyon ng
si LSU Para-Parong Bukid ay magkaroon ng safe haven, kanlungan, at matatakbuhan, masasandalan, place of belonging ang mga taong member ng LGBTQ community sa ating universidad. Naglalayon kami na magkaroon ng awareness and mas maging LGBT-friendly ang ating universidad given that this is the first ever LGBT community approved organization sa ating universidad. Naitatag siya noong March 9, 2020, sadly just before the lockdown. Ayan. So, bagong form pa lang kami. Ano po ba ang role ng CLSU Para-Parong Bukid sa pagsulong ng gender equality para sa mga LGBTQ+ community members ng ating universidad? May mga programa po ba kayong nailunsad noon? Okay, so as I've said earlier, the CLSU Para-Parong Bukid aims to be a safe haven for the colorful people of the LGBTQ community inside the university. So this promotes awareness and sinusupport nito yung pagiging open ng ating community. We are hoping that our university is going to be gender-friendly, LGBTQ-friendly in the future. Kahit na medyo naman ngayon. Ayan. It will help the members of the LGBTQ community in our university to express themselves. Hindi sila matatakot na ipakita kung sino talaga sila, kung saan sila masaya, kung ano ba yung mga gusto nilang gawin sa buhay nila without degrading others. Ayan. Kasi alam nila na merong mga taong sumusuporta sa kanila, na meron silang kakapitan in times of needs, wag financial and regarding sa programs, ka-form namin weeks or a week before the pandemic. So, medyo hindi tayo nakapag-move forward sa mga bagay-bagay. We have plans but unfortunately hindi siya natupad dahil nag-lockdown na. Bilang isang organisasyon, ano po ba ang mga nakikita niyong problema at sitwasyon sa ating bansa na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay, lalo na sa mga miyembro ng LGBTQ+ community? Ayan. Our country is in the process of merely in the process of accepting, because what our country is doing today is just tolerating. Hayaan mo na. Hindi naman sila nakakaano, hindi naman sila nakakasakit ng kapwa, hayaan na, wala naman silang ginagawang masama, hayaan na natin. Kasi okay lang nan, kasi nakakatulong sila sa sosyedad, nakakatulong sila sa industriya, ayan. But people na hindi pa open-minded, especially because of religion, they are prone to being homophobics. Hindi naman, although sabi ko nga kanina, hindi naman natin lahat mapi-please, but our country needs laws that provides us security for us people of the LGBTQ community. Hindi lang ng LGBTQ community, kundi ng lahat. Yan. Kaya nga meron tayong SOGI bill na pinupush para dyan kasi gusto natin ng awareness. Kulang sa awareness ang ating bansa. Kasi may mga bagay na ito yung alam at ayaw ng paniwalaan yung ibang bagay. Kailangan natin ng education. Yun lamang nakikita ko. Ano po ang role ng SOGI bill upang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan para sa mga LGBTQ+ community, lalo na sa ating universidad? Ayan. Hindi lang naman pagkakapantay-pantay within the LGBTQ community ang pinopromote ng bill na ito, kundi pagkakapantay-pantay at rights at protection ng lahat, whether you're straight or not. Kasi, unang-una, pag meron kang protection, let's say, you're a guy, and you're expressing like this, and you're being discriminated, you have protection under the law. You're protected under the law. Diba? So, pag ito na-approve, pag ito ay naging batas, sabi ko nga kanina, it will gradually change the attitude of homophobic or pretentious people.
towards us, members of the LGBTQ community, yung harsh attitude, baka maalis. Kasi there is a law protecting us against those kinds of attitudes and harassments. Diba? Ganun lang. Para po sa iyo, Miss Trish, kailangan pa po bang umabot sa pagsulong ng batas upang maprotektahan ang karapatan ng mga LGBTQ+ sa kasalukuyan? Oo naman, syempre, kasi without the law, the acceptance or the awareness is not absolute. Kasi kung walang batas, hindi mo naman yan susundin, di ba? Bakit ko naman yan susundin? Bakit ko naman sila tatanggapin? Hindi ko naman sila tanggap, di ba? Yung ganon. So, a law is supreme, di ba? So, pag may law protecting us, members of the LGBTQ community, then people will gradually change their perspective, will gradually change what they know, will gradually change their attitude towards us, and will maybe, yes, lessen the discrimination or maybe eliminate the discrimination within the community. Ano po sa tingin mo ang maaari pang gawing hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan sa diskriminasyon ang mga LGBTQ+ members at magkaroon ng gender equality? Ayan. Nasabi ko na kanina, ang dapat gawin ng pamahalaan is to educate everybody. Kasi kahit meron kang batas na nagpo-protect sa mga LGBTQ, kung hindi naman tanggap ng karamihan or hindi naman sila pro, para saan, di ba? Makaka-experience ka pa rin ng discrimination. Education helps. It really helps. Kasi right from the start, kung alam mo na okay lang yung ganitong mga bagay, paglaki mo, hindi mo nagagawin yung mga ginagawa ng mga dating gumagawa ng mga bagay na masama sa kapwa. 'Di ba? Simple as that. Educate the young people para pag lumaki sila, they know what to do, they know what to do with their life, they know what not to do. Yon. Naniniwala po ba kayo na ang kayang gawin ng isang heterosexual na lalaki at babae ay kaya ding gawin ng mga miyembro ng LGBTQ+ community? Oo naman, regardless of your rainbow color, regardless of your sexual orientation, regardless of your gender expression, ang kayang gawin ng mga straight people ay kayang gawin din ng mga LGBTQ people. Ang kayang gawin ng LGBTQ people ay kaya din gawin ng mga straight people. In many ways, ayan, like for example, sa parlor, hindi lang naman bakla ang marunong magplansya ng buhok. Kaya din naman yan ng straight or cisgender na babae. Ang pagsisibak ng kahoy, kaya din naman yan ng mga bakla. Kaya din naman yan ng mga gay. Kung gugustuhin, di ba? Kayang-kaya naman yan. At kayang-kaya talaga yan. In many ways, even intellectually, yung kayang isipin ng mga straight people ay kayang-kaya din namang isipin ng mga members of the LGBT, di ba? Ano po ang huling mensahe nyo para sa mga taong patuloy na nagdidiskrimina sa mga LGBTQ+ community members at sa mga members nito na nakakaranas pa rin ng diskriminasyon at gender inequality? Ayan, so sa mga taong patuloy na nagdi-discriminate sa mga members of the LGBTQ community, I have a question for you. Kayo ba yumayaman sa inyong mga pinaggagawa? What does it do good to you? Does it do good to you? Ano ba yung nagagawa nung pagdi-discriminate sa inyo? At saka, kung may rason man kayo sa mga ginagawa ninyo, maybe you should re-evaluate yourself. We're not forcing you, but please, have understanding and have compassion because we are all humans and we all have rights to be happy. We need to be happy and we have the right to be happy. At para naman sa mga patuloy na discriminate, maybe just keep on believing in yourself. Dahil sabi ko nga kanina, pag masaya ka sa sarili mo, pag tanggap mo yung sarili mo, pag alam mo sa sarili mo na ikaw yan at wala ka namang tinatapakang tao at wala ka na didegrade na tao, bakit hindi, di ba? Kasi once people see that you're happy, wala na yan aalis na yung mga discrimination. But there's always a but.
Hindi natin lahat mapiplease. Hindi natin pwedeng ayain lahat ng tao. Hindi natin pwedeng i-drag lahat ng tao sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. Hindi lahat mapapasaya natin. Yun lang. Thank you so much. At muli, yan po si Richard Trish Fajardo, isang gender activist at kasalukuyang pangulo ng CLSU Paru-Parong Bukid Organization. Maraming salamat po sa pagsama sa ating episode ngayong araw ng Lunes dito sa programang Gender Serye ng DWFA 107.3 FM. Ngunit bago magtapos ang ating programa ay ating pakinggan ang isang trending na awitin mula sa original composition ni Angelica Ken. Na ako naman muna. Kada pangsalubay para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-iisa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. At yan po ang kalahating oras na makabuluhang programa natin ngayong araw ng Lunes. Muli, ako po si DJ Nix na laging nagpapaalalang kapayapaan ng lipunan ay makakamtan basta't may pantay-pantay na karapatan ng bawat kasarian. Samahan niyo po ako ulit sa susunod na Lunes mula alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Gender Serye, ang programang tumatalakay sa mga isyong pangkasarian at nagsusulong ng karapatan at pagkakapantay-pantay. Dito pa rin sa DWFA 107.3 FM. Radyo CLSU. Ikaw, ako, pantay tayo. Ikaw, ako, may gampanin tayo. Atin ang alamin, atin ang tuklasin ang mga usapin, ating harapin. Gender Serye 107.3 Radyo CLS 107.3 Radyo CLSU.